Bago tayo magsimula sa ating movie recap ay mag-shoutout muna tayo mga lods. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga lodi ko. Sa isang kalsada isang opisyal ang kinuha ang isang bata mula sa bisig ng isang ina at sa gulat ng lahat malupit na inihampas ng opisyal ang bata sa lupa at sinundan ito ng nakakamatay na sipa. Ang babae ay sumabog sa kanyang emosyon at ang malupit na pagkilos na ito ay nag-iwan sa mga manunood ng labis na takot. Gayunpaman ang galit ng opisyal ay hindi pa natapos at kinuha nito ang baril at nagpaputok sa babae. Pagkatapos ay inutusan ng opisyal ang kanyang mga sundalo na ipagpatuloy ang paghahanap sa ibang lugar at determinado ubusin ang bawat isa sa kanila. At sa taon ng 1939 noong ikalawang digmaan pagkatapos lumagda sa isang kasunduan sa Unyong Sobyet na hatiin ng Poland ang hukbo ng Aleman ay naglunsad ng walang humpay na pambobomba sa Poland. At ang babaeng si Irina na muntik ng tumakas ay bumalik at nakitang kinuha ng sundalong German ang kanyang tirahan. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay nawawala na dahil sa kaguluhan ng digmaan. At nang makita ito mabilis na lumayo si Irina at nagkukunwaring nagkamali lamang ito ng address. At ilang sandali isang grupo ng mga sundalong Aleman ang sumugod sa simbahan at pinalabas ang lahat ng tao sa loob at sila ay sapilitang ipinadala na magtrabaho sa pabrika ng mga Aleman. Ang pinakamataas na opisyal ng Aleman sa lugar na si Major Rugman ay personal pumili ng ilang malakas na kabataan sa karamihan upang sumakay sa isang truck at sundan siya at si Irina ay kasama sa kanila. Ilang araw ang makalipas na italaga ito na magtrabaho sa kusina at muling nakaharap ni Irina ang malupit na opisyal kasama si Rugman. At ilang araw ang makalipas na saksihan ni Irina ang opisyal na ito na brutal pinaslang ang isang mag-ina at ang opisyal na ito ay si Lokita na miyembro ng SS Gestapo. Kailangan pagsilbihan ni Irina si Lokita ng sapilitan at nakuha pa ang papuri nito para sa kanyang masarap na pagluluto. At hindi nagtagal na pansin ni Schultz na manager ang kakayahan ni Irina at isinaalang-alang na i-promote siya upang pangasiwaan ng mga manggagawa sa laundry room. Ang mga manggagawa ay pinalaki ang kanilang mga kasanayan at gumagawa ng gulo sa pagtatahi ng damit at pag-aayos ng damit at inaasahan ni Schultz na mareresolba ni Irina ang problema na ito pagkatapos ay nagbahagi ng ilang kaalaman sa kaligtasan para sa magulong panahon na ito. Pagkatapos ay nagtungo si Irina sa laundry room at nakuha ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng taimtim na salita at nalaman na hindi sila mga sastre bago magsimula ang digmaan. Dati silang mga doktor, guro, abogado, at artista na dating mga lubos na iginagalang. At isang gabi habang naghain ng hapunan narinig ni Irina na tinalakay ni Lokita ang susunod na lokasyon ng raid nila sa dalawang kasamahan nito. At dahil sa habag mabilis nitong nakalimutan ang payo ni Schultz at nagpa siya na palihim sabihan ang Hudyo. At sa sumunod na umaga pinangunahan ni Lokita ang mga sundalo sa lugar at wala itong nakita na bakas ng mga Hudyo. At dahil sa galit kinuha ni Lokita ang machine gun at pinaputukan ang gusali at sa gabing yun habang nagbabahagi si Lokita ng mga diskarte sa pakikitungo sa Hudyo narinig ni Irina ang plano ni Lokita na tapusin ang lahat ng Jews sa pabrika. At dahil sa pakikiramay mabilis na pinaalam ni Irina sa mga Jews ang tungkol dito sa laundry room at hiniling na magtago sila. At samantala si Rugmer na nainis sa kawalan ng libangan sa lugar ay nagpa siya na lumipat sa isang malapit na villa ng mga Jews at balak nitong gawin katulong si Irina. Nagkaroon si Irina ng isang ideya at ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. At pagkatapos ng ilang sandali na pag-uusap ang Jews sa laundry room ay nagpa siya na makipagsapalaran ngunit ang problema ang villa ay kasalukuyang inookupahan ng pamilya ng isang Polish na opisyal. Inutusan sila ni Rugmer na umalis sa ika-23 ngunit binalak ni Lokita ang kanyang plano sa ika-22 ng Hunyo. At habang naglilinis sa silid ni Rugmer napansin nito ang isang ventilation duct at nagkaroon ng bagong ideya. At sa gabi ng ika-21 ng Hunyo habang lumabas si Rugmer at dumalo sa isang pagtatanghal sa teatro dinala ni Irina ang mga Hudyo sa silid ni Rugmer at itinago sila sa ventilasyon. At sa sumunod na araw nang dumating ang mga sundalo upang kunin sila nakita nila na lahat ng 12 na manggagawa na Hudyo ay misteryosong nawawala. Nagkunwaring walang kinalaman si Irina at iginiit na wala itong alam at si Schultz na itinuturing na parang anak si Irina ay nakialam para maayos ang mga bagay-bagay. At sa kinagabihan palihim na naglagay si Irina ng pampatulog sa inumin ni Rugmer at sa kalagitnaan ng gabi habang mahimbing itong natutulog pinangunahan ni Irina ang mga Hudyo palabas. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa suburban villa kung saan sila itinago ni Irina sa isang cellar na matagal na nitong binabantayan.
At sa sumunod na 2 linggo inasikaso ni Irina ang pag-aayos ng mga manggagawa sa paglilinis ng villa at sa pagtatago nito sa mga Hudyo. At sa kabila ng hamon ng kanyang pagsisikap ay nagbunga ng mga magandang resulta. At pagkaraan ng 1 linggo binisita ng koronel ang villa para sa isang inspeksyon at labis na siyahan sa trabaho ni Irina at inimungkahi na dapat siyang magkaroon ng maayos na tulong sa mabibigat na gawain. Tumanggi si Irina at sinabing nagkaroon nito ng hindi magandang karanasan sa isang sundalong Sobyet noon at palagi itong natatakot na kasama ang isang sundalo sa iisang bahay. At sa isang pagsasalo ang 12 Hudyo na manggagawa sa bodega ay palihim na tumutulong at ang mga damalong opisyal ay labis na humanga sa mga hanay ng pinggan. At matapos na umalis ang mga bisita na tuklasan ni Ragnar na si Irina ay hindi lamang nilinis ang kusina ngunit hinugasan din ito ang lahat ng pinagkainan na labis nitong ikinamangha. At sa gabi paulit-ulit nagising si Ragnar sa ingay na tila nagmumula sa cellar, habang bumangon nito at kumuha ng isang flashlight at nagtungo malapit sa ingay. Nagising si Irina sa mabigat na yabag ni Ragnar at nagmadali ito sa switch ng ilaw sa dingding at pinitik ito ng ilang beses na nagbabala sa mga Hudyo sa cellar na mabilis maghanap ng matataguan. Nang marating ni Ragnar ang cellar wala itong nakitang kainahinala sa pader at sa mga sandaling yun nagawa ng mga Hudyo na makapagtago habang tumahimik sila at tahimik na nagdarasal. At sa kabutihang palad si Ragnar na walang nakita sa paligid ay bumalik sa kanyang silid. At matapos na umalis si Ragnar nagmadali si Irina sa cellar upang pag-usapan ang kanilang susunod na gagawin at base sa arkitektura ng villa ang dating may-ari na Hudyo ay maaaring nagtayo ng isang malaking nakatagong espasyo. At sa paggalugad sa lugar na tuklasan nila ang isang bagay na hindi karaniwan sa likod ng aparador. Sa likod nito ay may isang tagong daanan na humahantong sa isang malaking lihim na silid. At mula sa maliit na bintana sa pader natukoy nila na ang lihim na silid ay nasa tabi mismo ng hardin ng gazebo at magpapahintulot sa kanila na mamuhay ng walang takot tuwing gabi. At sa sumunod na umaga habang naghuhugas ng mansana sa kusina biglang narinig ni Irina ang pagtunog ng doorbell. At sa pagtingin sa bintana nakita niya na isa itong matandang babae na siyang ginang na nagbebenta ng gulay sa kalsada. Karamihan sa sariwang gulay sa bahay ay binibili sa kanya ni Irina at pinaliwanag ni Irina na marami pa silang supply ng gulay sa bodega. At bago pa ito matapos sinabi ng babae na hindi ito naroon para magtinda ng gulay at sinabi na pinagmamasdan siya nito at itinatago niya ang mga Hudyo sa lugar. Itinago din ito ang kanyang asawa at natatakot ito na makita ang kanyang asawa kaya nakiusap ang matanda na itago niya rin ito. Nagtungo si Irina sa lihim na silid upang sabihin ito sa iba pa at nagulat na alam nila ang tungkol sa asawa ng nagtitinda ng gulay na si Henry. At si Henry ay dati ng mayordomo ng estado ng Rothenburg. At habang tumitindi ang digmaan naramdaman ni Henry na ang patakaran ng mga Aleman sa mga Hudyo ay mas lalong nagiging brutal kaya naman nagtago ito. Naging bahid ito sa karera ni Lokita at sa kanyang desperasyon na maibalik ang kanyang dignidad galit na galit nitong hinahanap si Henry. At ngayon alam na ng nagtitinda ng gulay ang pinagtataguan ng mga Hudyo at kung si Henry ay mahuhuli ni Lokita sa hinaharap tiyak na gagamitin ni Lokita ang lahat ng malupit na paraan para kumuha ng impormasyon sa kanya at ang lahat ay mapapahamak. Kaya ngayon ay wala silang pagpipilian kundi dalhin si Henry sa lugar at sa gabing yun sa ilalim ng kadiliman nagtulungan sila upang dalhin si Henry sa lihim na silid. At ilang araw ang lumipas isang grupo ng mga sundalong Aleman ang dumating sa villa. Sinabi ng opisyal na nakatanggap sila ng tip na may grupo ng Hudyo na nagtatago sa loob at mabilis nitong dinala ang mga sundalo sa loob upang maghanap. At sa mga sandaling yun ang impormante ay pinapanood ng lahat mula sa labas ng villa at hindi nagtagal dumating si Ragnar at nang malaman ng sitwasyon labis ang galit nito at marahas na pinagalitan ng opisyal. Ang opisyal na naharap sa isang mahirap na posisyon ay walang pagpipilian kundi utusan ang mga sundalo na magsagawa ng isang walang tigil na paghahanap. Gayunpaman sa sumunod na araw ang hamon ay mas tumindi at si Aida na isa sa mga Hudyo ay natuklasan na siya ay ilang linggo ng buntis. At dahil sa walang katiyakan nilang sitwasyon at sa paparating na sanggol nagpa siya silang gumawa ng abortion matapos na pag-usapan ito at ang isa sa mga doktor ay nagbigay kay Irina ng listahan ng mga kinakailangan na gamot. Ngunit bilang isang debotong Katoliko at isang tradisyonal na Pole mahigpit na tumututol si Irina sa abortion. Mahigpit itong pinagbabawal ng mga turo ng simbahan at ilang araw ang makalipas wala itong magawa nang makita si Lokita na tinapos ang isang Hudyo na sanggol sa kalsada. At matapos ng taos-pusong paghihikayat mula kay Irina lahat sila ay bumalik ang pag-asa sa buhay at kinalimutan ang plano ng abortion. At ilang araw ang lumipas nakatanggap si Irina ng isang blackmail na liham mula sa impormante sa pintuan ng villa. Ang liham ay nagsimula sa mga insulto at hiniling na magdala siya ng malaking halaga ng pera sa istasyon ng tren sa kinagabihan at ilagay ang pera sa bag sa tabi ng orasan at pagkatapos ay umalis at kung hindi ito susunod si Lokita ay pupunta sa kanila. At sa kritikal na yugto na ito napagtanto nila na kailangan nilang humanap ng isang pambihirang tagumpay mula sa liham mismo.
At matapos mabasa ang liham, labis ang galit ni Rugmer at tinawagan nito si Lokita at pinagalitan nito at sinabihan na hawakan niya ito ng mag-isa, at si Lokita ay nakaisip ng solusyon at nagulat sa Major. At sa gabing yun dinala ni Irina ang bag sa itinakdang lugar at napag-usapang oras, at habang inilagay nito ang pera at umalis, isang lalaki ang bumaba sa hagdan at kinuha ang bag. At sa mga sandaling yun, si Lokita na nagmamasid sa malapit ay hinipan ang kanyang pito, at ilan sa tauhan nito ay nagmadali at binugbog ang lalaki. At hindi komportable sa karahasan, iniwan ni Irina ang eksena at balik sa villa. Binigyan ni Rugmer si Irina ng inumin upang pakalmayan siya, at hindi nagtagal nakatanggap si Rugmer ng tawag mula kay Lokita na pinaalam sa kanya na ang lalaki ay pinatay niya at umaasa na ang insidente ay hindi nakapinsala sa kanilang pagkakaibigan. At matapos na maayos ang lahat, si Rugmer ay nasiyahan sa pagganap ni Irina at nagpasya na bigyan siyang pahinga sa susunod na araw. At ilang araw ang makalipas, habang bumibili, nakita ni Irina si Lokita kasama ang grupo ng mga sundalo na nagtayo ng malaking bitayan sa plaza ng lungsod. At ilang tao at kabilang ang mga bata ay ibinitay dahil sa pagtatago nila ng Hudyo, at iniutos ni Lokita ang kanilang pagbitay, at ang eksena ay labis na nakatroma kay Irina. At balik sa villa, 3 Hudyo na babae ang lumabas at nagtatanong kay Irina kung ano ang maitutulong nila. At nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Irina, nais nilang malaman kung ano ang nangyari, at doon bumalik si Rugmer sa villa at labis ang gulat sa eksenang nakita niya. At nang makita ang buntis na Hudyo na malaki na ang tiyan, mas lalo itong nagulat, at matapos na umalis ang 3 babae, bumalik si Irina upang makita ang Major habang uminom ito, at malakas na pinagalitan si Irina. Sinabi ng Major na pareho sila mamamatay sa ginawa niya, ngunit sa huli napigilan ni Rugmer ang kanyang sarili na gumawa ng aksyon dahil labis na hulog ang loob nito kay Irina sa mga panahon na ito. Pagkatapos ay inilagay nito ang baril sa lamesa at nagsimulang ibahagi ang kanyang isipin at saloobin kay Irina. Pagod na ito sa walang katapusang patayan at sa pagharap sa kasalukuyang sitwasyon, plano nitong tulungan si Irina sa pamamagitan ng pagpapahintulot nito sa mga Hudyo na magpatuloy sa pagtatago sa lugar. At pagkatapos ng Pasko, nakatanggap si Rugmer ng tawag mula sa punong tanggapan ng Berlin at pinaalam sa kanya na ipapadala ito sa Eastern Front upang lumaban sa Soviet Army. Naghinala ang Major na ang punong tanggapan ng Berlin ay naniniwala at may kumalat na tsismis na siya ay nahulog sa isang Polish na babae. Kaya inutusan ng Major si Irina na dalhin ang mga Hudyo sa kagubatan pagkatapos nitong umalis. At sa araw na umalis si Rugmer, binihisan ni Irina ang lahat ng damit na inihanda nito at nagbalat kayo habang matagumpay silang nakadaan sa checkpoint ng mga Aleman. Narating nila ang kagubatan sa gabi kung saan ang nagtitinda ng gulay at ilang kaibigang Polish ay naghihintay sa kanila. Ang lahat ay niyakap si Irina at pinasalamatan siya, at pagkatapos ay nagpaalam sila at umaasang magkikita ulit silang lahat balang araw. At sa taon ng 1945, pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig, si Irina ay ikinulong ng mga Sobyet sa paratang bilang isang dobleng ahente. Tinulong ng ebidensya na nasa panahon ng digmaan si Irina ay palihim nakikipag-ugnayan sa mga Aleman at partidong Polish. Gayunpaman, hindi nagtagal ang babaeng nagtitinda ng gulay at ang kanyang asawa na si Henry ay sinamantala ang pagkakataon na maghatid ng gulay sa bilangguan upang iligtas si Irina. At sa oras na marating nila ang ligtas na lugar, inabot ni Henry kay Irina ang isang peking pasaporte na inihanda nito ng maaga. At nang maglaon si Irina ay nandayuhan sa Estados Unidos kung saan nagkaroon nito ng asawa at mga anak. At matapos na magtago sa kagubatan si Ida ay ligtas na isinilang ang sanggol, at pagkatapos ng digmaan si Rugmer ay naging dukha at walang tirahan at kinuha ito ni Ida at ng kanyang asawa. Si Rugmer ay naging honorary na matanda sa Roma habang si Lokita ay kinasuhan ng mga krimen sa digmaan, ngunit ang kaso ay na-dismiss at namatay ito sa taon ng 1976. Isang himala din ang nangyari kay Irina at sa taon ng 1984 natagpuan nito ang kanyang 4 na nawalang kapatid sa panahon ng digmaan at muli silang nakasama sa Poland. At sa 1982 nakilala ni Irina ang anak ni Ida at pumanaw ito sa taon ng 2003. Ito ang kwento ng pelikula na base sa totoong pangyayari noong ika-2 digmaan pandaigdig, at kung babalik ka sa mga panahon na ito, tutulungan mo ba sila kagaya ng ginawa ni Irina? Maraming salamat mga idol, love you all palagi, Moa.